Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47, nag-ilasarang katolikong istasyon sa Tibok Asia na nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit din tulumanon, Sairi, uban nilang Atty. Noemi Truya Abarientos and Ryan Mark Borinaga. Sairi, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang Sairi. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok kalibutan gikan din sa harandakon sa Subo. Maayong gabi ka natong tanan. Ako sa Ryan Mark. Kaba nato sa Atty. Noemi Truya. Attorney, good evening. Hello, good evening sa tanan. Upang gabi diha ni Ryan Mark. So how are you and how have you been this week? Gipanuhot ko, murag napuno ko sa panuhot and everything. Ayaw pa klaro na kay dala-dala nga haplas. Dili kay direct magugol sa kuan, ceiling fan rabi atong gamit sa balay, no? So direct kay ang hagbong sa kuan ba ang pagtugpa sa hangin. So ko murag gipanuhot ko na. Pero nindot na kog lawas. Yes, I confirm. Dili ko mo disagree. Oh, pero attorney, over the week murag maluoy ta nga mahadlok sa tano sa pagbaha. Grabe kay baha daghan dito, kay pagurong si manahon na. And right after sa State of the Nation address, where our president painted a very rosy picture, no, murag na ana tay economic recovery ning baha. Ato nang hisgotan ron ka Bagyong Karina. murag gisungod gyud siya, no? Iyang gipamahayon dito sa SONA, and then mo 2 days after na state of calamity ang Metro Manila. But it's so sad, no? Let's go to the baha kay supposedly experts naman gud ta og ingon ani nga klase nga kanang nature's way of telling us to slow down or to take care, no, sa ato ang environment. Pero supposedly experts na ta ani agianan biya tag bagyo, no, anyan from time to time linog-linugon ta, and yet dili gihapon ta kasulbad ani nga problema sa baha, no. And ako, I don't like nga kanang i-throw na to ang blame all the time sa mga tao nga pataka ra man gud mo og labay og basura. Kay when you look at the mountains, wala na pud atay kuan, wala na pud atay trees, no, nahimo ng subdivision, and it's not a personal decision sa mga tao, no, it's not basura sa mga tao. Kanang it's scary nga ang ato ang mga kabukiran either gikwari, wala na ikuan, wala na tay makit-an nga green kay puros na puti-puti, or nahimo ng mga subdivision na mga kuan ra ba, no, kaning mga high scale nga mga klase sa puloy-anan nga dili ba ni mga common nga mga tao nga puyo. And kanang i-attribute nato sa fault sa mga tao kanang natay baha. And mo to ang irony kay nindot kaayo ta og kanang picture, no, of how the Philippines is after the pandemic, and yet di gyud ta kasulbad aning problema sa baha. And Typhoon Karina actually gained strength pagawas niya sa Pilipinas na himo na siyang super Taiwan, typhoon. no? Pasalamat lang ta nga wala siya mahimong super typhoon while naa siya diri sa Pilipinas. It would have been more disastrous siguro kung baha lang gani og tubig. Seemingly dili na taka-cope in ato na kagrabe ang kataas. And there were some who said na dili man ganin ana kadaghan ang tubig kumpara sa previous nga mga bagyo, pero mas grabe ang baha this time. And speaking of baha, sus, grabe kay mga netizens. Uy, naka-comment permiro si ang mayor sa Manila City, si kinsa na ilang mayor din. Niubog dito sa baha. Niubog dyan sa baha kay gipang sundo ang mga tao ba nga pa-evacuate to nilagi sila kay mutaas na ang tubig. Yeah. So gibirahan man dayon sa mga netizens nga asus grabe photo op jud siya kuno dito. dito. Kay gwapa siya sa iyang picture, no, make up kay siya, lipstick kaayo. Alay po to nga may another mayor after the mayor of Metro Manila City. Another mayor, si Mayor Jenny Sandoval of Malabon City. Sad kay nagsakay mag-boat and then nag-raincoat and then nagpayong. Makeup kayo. Mga photo ops kaayo ang dating. Mao to gibasya sag maayo nya ingon si kuan, ingon si Mang Bigudi ang picture sa ilang gitangtang na ron, ilang gi-remove, and then
si Mang iyang kuan kay ako PR crisis manager ani kasi Mang ba ni nga tubag ka wa jud siya ni tubag directly sa kuan sa bashing kay ang bashing man god was grabe po to opre ni siya nga dugo taong nagpayong ka din hanganan na makay raincoat and all niya mo lagi kon todo make up unya ngano sakay-sakay pa magyud ka ang boat niya ingon man jud siya wa jud niya directly gikuan ba dili kung sa Q&A pa na beauty pageant kuan siya kanang dili siya directly gisungag gid ang passion mo gyud dapat imong kuan di ba mo gyud ang tubagon sa pangutana but then iya ingon ra man siya nga magkuan mo gud mi ato kanang magsugat mo gud mi ato kana mo gyud mga nakay nga kinahanglan na dun sa hospital ani taas na kay ang tubig so mao to among way nga madasiya sa hospital nagdami atong boat and then kung unsa ang mga bashing din ha trabaho lang mo ana ron siya wala siya address wala siya giakon nga ngano man ka photo from tong imuha dito kuan in the middle of the baha pero probably she's trying to meet it with grace no nga kanang siya kay kung una-unaon gamay ra man putuon na nga issue ng ngano naka-make up ka oy ngano nakapayong ka no unsa man ni ang question man god is ang sincerity nga kanang tinuod yun ang panerbisyo imuha or pang picture lang ay nikahuman sa picture you'll be out of it wala na kay appeal and then you are not really helping the people siguro to ganahan niya i-address nga naami gitrabaho na ami laing gi atiman at that time and if na capture at that time edi kanang I don't mind artista na siya artista siya dating ganay siya ang kung nindot ang comment kay okay, thank you. Kung bati, dili raman sa nako hunahuna. Anaon din na siya. Ingon ana man ang mga showbiz. Nga. Karang ayaw hapon o klaro nga tubag. We're just friends. Ingon ana nga klase na tubag. Mga showbiz, how to deal with social media bashing. Muna nila mga drama nga. Ay kung mga negative na kuha, pasagiran na din hay, palapot sa pikas dunggan. Muna man ang trend karon sa showbiz ba kanang dili mo hatagag weight. The problem is politician siya no kanang she has to answer some of the questions which would relate sa iyahang panerbisyo no kung feeling artista siya murag of tangent ang klase sa response and I don't think nga satisfied ang mga tao sa klase sa tinubagan no ganahan man gyud og direct nga tubag pero para nako baya kanang siguro gamay nga butang and naa man gud sa age of social media kanang gamay nimo nga sayop no ma-highlighted gyud siya grabe ka magnified so siguro politicians are also trying to deal with it. Speaking of politicians, attorney usan sa mga balita gawas sa SONA murag nga 2 days after the SONA or a day after the SONA gi-remove ang security ni Vice President Sara Duterte. 75. Who by the way went to Germany yes. at kasagsagan ng bagyo. Gipangita sa drone. Nasa Sara. It's unfortunate. Ingon ang office sa Vice President, it's unfortunate nga natunong sa gyud nga mularga siya Germany nya mo say pag-abot sa kuan diri. So wala na gid ni sila dili na gid sila friends ato ang presidente siguro karon no kay she could have shown kaning iyang paglarga in the midst of the bagyo mo bahala mo diha pero at the end of the day ganahan siya mag VP to focus kuno on her task as VP unya now is her time to shine kay mao baya na focus sa iyang offices mga satellite offices nga gahatag siya mga aides and assistants livelihood yeah I could have appreciated it sa katong giingon nila nga dugay na nagiplano nga kanang trip to Germany unya kanang they could not move it any further pero dili sa juday kamo agree ni ana man yang office na bisag naa siya dito sa kuan but the OVP is working, is updating and coordinating with various LGUs. We are on field. I'm sure it is. Pero ang mga tao, ganahag optics, no? Ganahag makitaan din siya. And for you to be away from the kuan kanang scene of the crime, no? Kung asa ang paghitabo at the time niya, kuan ka, bakasyon ka, is really, pwede siguro din siya ma-advisean unta no but you know dili ta makaingon nga possibly layo na gid sila sa presidente mura man gyud like saying ikaw lang sa diha no kanang magbakasyon lang sa ko and speaking ana man tong PNP chief ba na or ang head sa PSG na it's not political
kuha nga lang siya kunurog mga pulis o niya mo kunong ipang-reassign Wala na ang siya, mga pulis. bodyguards. 75 man kabuk ang gi-remove, no? 72 basta daghan-daghan sa gyud ana. So siya ingon ang PNP, it's not political, it's just murag streamlining kay naay daghang kuwang, and then after all ang PSG daghan man na sila, no, to secure the president and the vice president unya daghan patag panginahanglan nun sa mga pulisa. That's why atong nakita nga iba na lang sa ang OVP or ang vice president. Pero it comes in time when dili na Yes. tayo sila Nga dili nindot ilang resign siya. So di gyud ka kaingon nga it's not It's nothing political. Kay everything actually kuan niya, everything is political man gyud Yes. so man di man gyud ka kaingon no, nga dili ni related sa iyahang pag resign as member sa cabinet ni President Bongbong, and kaning iyahang mga declarations wala siya mutunga pag so aside sa fact na Designated before survivor, no ningon yeah. siya nga she appoints herself as the designated survivor, murag panungog siya, no, and then at that time pag so na she was in Bohol. she was in Bohol, no, extending her condolences to the kanang family sa kanang vice governor who kuana joined our creator na siguro it's really a political statement on her part, and kaning pagkuha po sa iyahang bodyguards is also a political statement, no, kanang wala na murag going out of the graces. But who needs 75 kanang personal bodyguards? 72 or 75 naraan na. Yeah, no, so I don't think she minds. Kana lang, it's just a statement. It's like saying kana bahala na pud ka diha. So murag ilahang statement sa usag-usa ang presidente ug ang vice kay bahala ka diha, no, nilakaw ang vice ni ato sa Germany at the time nga gikinahanglan og kanang iyang presence diri sa Pilipinas tungod sa Baguio, pero I'm spending time Pero may with my iba na si family. Sarah na I'm just the vice president, I'm the spare tire, and then napaman ang main tire. Which, in fairness, nasa gipangita man si President Marcos pag first day sa katong lang baha dito and all, and then eventually ni show up siya sa public, ni doa siya sa mga evacuation centers. Yeah, to He's explain working. nganong naay baha, no? Nganong siya pa gyud ang ni-explain nga naay nangaguba nga dikes, no? Kay gipangutana man siya, no, nganong ingon ani ang baha nga murag nindot man kay kanang Sona murag naatoy pila to ka million sa budget. Nanglimyo ta sa mga para- basura, and then Yes. natay mga measures para maalikay ng baha. Oh, and then mo to. Sumog jud siya. Nakakita ko ubang mga memes on Facebook nga nag-ingon nga ang Baguio daw nagpakita kung unsa ang tinuod nga kahimtang, no, aside sa Sona. So kanang the president, pero it's good na he showed up, kanang nagpakita siya, no, kay sa una baya di baya siya magpakita nya musakay ra baya siya helicopter na siya sa ibabaw kay di siya ganahan kuno siya dumugon, which for me murag dili po siya excuse in itself, no? Mahigit 5,500 flood control projects. O niya, asa naman na Ang natapos karon. na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Unang ulag. At ang isgotan later, kaya usa na sa itong mga topic, ang Sona, kung mo yun, baka sa imong gipangtabit dito sa Sona, kumbinsido baka, no? But later on, here's sa Cebu City Hall. Sa Cebu City Hall yes. now, atong kauban din si Attorney Joy Pesquera, nga nasa show din rin, no? Sa every Sunday man ang show, Joy of Women ba ng show ni Attorney Joy o ni Councilor Joy Pesquera, attorney sa siya at the same time. Kaya nagpa-investigate karon kanay gitawag nga Palawan Boys sa Cebu City Hall. Who's that? What is that? Mga all tiguwa about? nga mga empleyado o yung mga pangbiktimahon matud pa sa report ang di ko kay ba kay sa Freeman na ba ko nakabasa ani wag ko ka kita sa original nga post ka ang original poster matud pa ani was a page, a Facebook page. So di ko kay ba unsa nga Facebook page, but dito ni naggikan nga naa dito ang information nga naipalawan boys quote and quote sa Cebu City Hall mga manager, mga supervisor, mga dagko granggo sa Cebu City Hall nga mga laki nga mga minyo nga mga gipang biktima ang mga GO nga mga
karang mga babay, nga mga new employees sa City Hall, hayluon mo to pag kwarta for exchange of kuan, karang sex Sexual and everything. favors. Yes, Oh, that's oo. harassment. So naitingog nga usa ka empleyado kay mo ligid ko na yang kuan niya ni anang HR nga basig daghan pag yun. Although narag ko sila na dawat yung mga report niya maghuwat man gyud dia og formal complaint niya. Anang HR nga maghuwat gyud nga nay formal complaint nanay to ni gawas nga infidelity ni reklamo diring wife and all that. So ingon si attorney Councilor Joy Piscara nga, we will investigate that. Gitawag siya Palawan Boys because ang money matud pa adto sa Palawan ni Padang. Okay, so Oo. nindot na siya kay in the midst of sa implementation nato sa Safe Spaces Act, I'm sure the employees, ang mga babae nga GO po na don't feel comfortable no nga mao ni ang buhaton sa mga kaubanan nilang kalalakin ang mga medyo idaran na Yeah, or na sa married. position and mga married nga mo pray no this is kanang being a sexual predator no sa kaning mga kalalakin-an nga Taking advantage, taking exploiting. advantage, yes. And of course, ikaw GO kanang Admin meaning dili ka regular, wala kay kanang plantilla nga position no and you need a job no Oh. kanang kinahanglan ka kinsa may wala nang kinahanglan og trabaho ra mga panahon na so vulnerable gyud kaayo ning mga labi na mga batanon no mga batanon unya kanang wala ay fixed position unya kinahanglan nga ma-maintain sa ilahang position so kani dako ni siya nga hisgutanan siguro kay I know for a fact nga ang Cebu City Hall with Councilor Joy Pisquera and of course no ang ato ang very good friend si Ma'am Jo Lingaw-Lingaw ang kaning ilahang God usa man ni nagkan kaning position si Ma'am Jo Lingaw-Lingaw diri sa City Hall concerning sa advocacy sa women and children would not tolerate no such kind of doings kay advocate na ani women's code ang City Hall ang Cebu City has a women's code napod ni siya gina-draft na children's code no in their advocacy so it would be good no kung magpakita ang Cebu City Hall nga it would not tolerate these kinds of activities no diha mismo sa ilahang tukaran. Yes, kay mo dito giingon ni kuan, giingon sa HR nga luoy because mo lagi mapugos jud ang kuan ang mga GO because mo mga nagkapit sa patalim basig hadlokon sila nga o dili na ka i-renew Ka, or i-reassign ka o trabaho nga dili ka ganahan o di ka mosugot. so I'm interested kinsa That's really man something. sila no kinsa Oo. yung mga sa mga Palawan sila mga Boys. department heads May mga department mga heads boards, o mga no? rangguhan gyud matud pa. I can only imagine no they sound like dirty old men. Oo, like ang balita sa Freeman kaya ang usa matud pa reportedly kay naabtan gani gyud sa asawa sa office o sa mga anak murag department head. Nga naka-blatant. Oo nga ningon ang HR nga nakadugog na ko ana but we're really waiting for the formal complaint. Pero para nako sakto ang gihimo nga kanang statement ni Councilor Joy no a very good friend also nga kanang i-investigate gud siya you don't need to wait for a formal complaint no, especially na kay advocacy na kay nadunggan and under sa atong Safe Spaces Act mga ganoon sa kaning mga eskwelahan ang mga eskwelahan kung makahibalo sila nga na ay cases although dili mo forward ang complainant they should take initiative nga mo investigate no regardless sa unsay action sa complainant or sa victim yun ana pud unta no ang ato ang mga government offices na kung naay allegations imbestigaron no kanang on its own nga dili na kinahanglan kay mahadlok gyud na ang complainants especially if wala sila sa posisyon. Basic ang HR sad is well no ang ako magunasabtan ang HR magdepende gud siya sa formal complaint kay base na para ma-out, mapalagpot ang department head from the job, no? Pero kung unsay resulta sa investigation, it could also be a ground for removal from office man, di ba? The department head. These are, kuan man kaning naaman ni in government, no? So, one way or another, they are also accountable to the public, no? And most especially nga naa ka diha, and you should be role models, no? Dili kinahanglan maghuwat nga na ay complainant para sa investigation. So, it should be initiated immediately para ang other possible manggod nga kanang effect kung dunay investigation would result to a
mas maayo nga department policy or kanang internal policy on kanang protection sa kababayen ano kay namatay gitawag nga mga balaod nga mo relate sa public pero pwede man gud nga kanang office policy no kanang how to protect your employees more kay ako I doubt kaning mga asawa unless kanang grabe na gud ang pangpangyatak. Pero ang mga asawa, especially if naa sa posisyon, kanang sikat ilang mga bana, or sila mismo naa sila sa posisyon, or mga sikat po sila themselves, na ay tendency nga, dili na lang mo complain, ihilom na lang kay sila ang naulaw. No? And feeling nila kung ma-expose, sila pa ang mugawas nga bati, no? Mao ni ang problema sa ato ang culture. Kung kinsa ang complainant in a sexual related cases, ang negative nga kanang pagtan-aw adto baya sa babae either ang kabit or ang kaning asawa no kanang lisod kayo no on the side sa asawa and of course kasagaran sa tendency sa mga asawa they don't want their husbands to lose their jobs. Oo kay matangtang so kinsa naman po mo buhi sa pamilya no so naay tendency ang mga victims either ang asawa or ang the other person or the third party, dili na lang sila muting, labi na ang third party or ang kaning mga biktima sa harassment, kung dili man ni third party, no, nga, ihilom na lang kung pwede kay sila ang feeling nila na ulawan. So, kana, mo nang kinahanglan nga naagyoy own initiative ang offices to investigate, to sort things out, no, to remedy it. Yes, muna ato nang atangan kay pa-investigate yun ni Councilor Joy Piscara. First and foremost, because according to her, makadaot na siya sa image sa Cebu City. And precisely. also, that's immorality. And then, luoy sa gyud ang mga JO. Kay mga JO, nagyawat pa, magyugaan na in town na maka-establish kag career and all that. And then, well, you got choice. Precisely, no? Mao nang kanang good step na on the part of Councilor Joy Piscara to take the initiative for an investigation within the office no to give the saktong remedy of action regarding that dili kinahanglan nga dismissal baya ang kuan kung ang policy wala po nag-ingon pero kung mao na ang kuan mao na ang corresponding penalty of course why not nganong dili impose pero pwede man gud siya mo improve siya sa mga relasyon sa sulod when ipakita nimo nga these things are not tolerated within the office kay for all we know daghan ang wala kaayon unya waiting also for proper course of action. Yes, so mao ni ang challenge. Atangan na nato kung unsay mahimong kuan na ba. I know Councilor Joy Piscara. Sa una di man jud na niya ano. Grabe man jud siya ka consistent. She's into something. Matters, yes. Oh, I know Councilor Joy kuan pa sa una nga konsihal siya mohilom. Oh, so I wouldn't be surprised na dapat na agi actions taken aning mga butana. Okay, so mo parayon ta after this break. Discover the beauty of the Philippines. Flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Kay panghitabo rong si Manalo yes. Nga Ray atong unhan sa SONA kahuman of course atong istoryahan tong that incident regarding the mamser sa usa ka restaurant but unahon nato ning SONA no kay mao lang ito naunhan na natong istorya ganina Ray nga after sa SONA ning bagyo unya daghan na og
kuan kanang correlation no nga kanindot sa zona kahuman ang bagyo nagpakita nga it's not really that good no mao ning ganahan ta mahibaw gikan sa ato ang mga audience kung nakauyon ba sila uyon ba mo sa gipanulti ni President Bongbong Marcos ato sa iyahang zona ilabi na sa mahitungod sa pagbangon na sa atong ekonomiya o ngano man nagusad ko og istorya sa word nga ekonomiya kay murag ako nagbasa ko and I read and reread the zona actually as a child and women's advocate ang akong gipangita gyud tinuray lang kung naa ba siya gi-mention about women and children unya unfortunately wala gyud siya gipanulti unya ang katong issue sa Pogo could have been related to the issue of trafficking. Especially karong daing July 30 is the celebration of a World Day Against Trafficking. Kana ba kanang pwede unta niya ma-istorya. So, wa jud ko nakit-an so medyo nadismaya gid ko. And nagtan-aw na lang ko sa item per item na iyang ipang istorya regarding sa agrikultura, regarding sa education, regarding sa infrastructure, no? Mao ning naistoryahan ang kabahin sa baha, no? So rosy picture, of course, ang iyang gusto nga i-project ang West Philippine Sea, no? Ating to, anak gyud no, ang pagbarog. Diplomatic magapon yung diplomatic channels sa gyud gihapon. Daghan kay siya og pakpak atong higayon na, and I was actually wondering kung katong naa sa iyahang kung basahon ninyo ang full text sa iyahang so naamang gyud butang dito applause unsa man ni kanang apil sa script bitaw kanang ang ako lang kay it's a very optimistic nga picture pero the state we are in right now is not really that kanang it does not give us something to be very optimistic kanang although I'm generally an optimistic person. So ako ay kay ko kauyon. Wala kay ko kauyon. Poverty rate ni ana siya na kanang the country exhibits healthy signs of post-pandemic resilience comparable to strong economies in our region. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021. This present figure is even lower than the pre-pandemic level of 16.7% in 2018. Halos 2.5 milyong Pilipino ang naiangat natin mula sa kahirapan. Mao lagi nindot kay siya paminaon pero siya ra pud baya ang nagbutang pag-intro pa lang kaning mga rosy picture, kaning mga statistics and figures the fact na kuno we are one of the strongest economies karon no fastest growing sa Asia would not be significant kung dili ma-feel sa mga tao which I really appreciate ang kana no nga intro niya kay gakuan na siya kanang lay down na siya sa premise nga kuan gyud na gyud siya isulti nga kanang ma-feel sa mga tao but as of this moment manggod sa ato ang makit-an no I don't think na feel sa mga tao ang iyang giingon nga kanang ning ubos na ang poverty incidence no so there are less poor people sa pagkakaroon kay when you look at TV when you look at everywhere social media wala may nausab mao ra man gihapon nag-agot nga man gihapon ang mga tao nga lisod man kay kinabuhi karon mao na siya wala man tay ikapalit ang bugasan oo nya wala gihapon no iyabi ang dimension gyud ang 20 pesos nga ang 4 piece sad og ang 4 piece no diri sa Region 7 no mo greet ko sa ato ang in charge no sa officer sa 4P si Miss Gia Saison sa DSWD. Hi Gia no and I can see Gia sincerity og sa iyahang group sa pagkanang implement properly sa 4Ps program sa DSWD. Stricto kaayo na no I saw man good on Facebook some time ago nga kanang regarding kaning mga recipients sa 4Ps nga murag ipangsugal ra daw pero pang shopping pero I think it's unfair no it's an anti-poor nga post kay grabe ang restrictions sa 4Ps ang regulations to make sure nga gamiton sa kada pamilya ang ilahang madawat no after madawat kay ATM man na unya nara mas bangko no kanang nana requirements as to sa education o kanang bakuna sa ilahang mga anak no nana siya kanang mga monitoring to ensure nga saktuhon og gamit so kung na may pipila nga who got away with it I don't think it should be used
na kanang argument. Akong basahon na ang part sa four piece kay daghan mag yung nang reklamo ani nga na kita ka nang maglisod ta dako kay tagbayaran nga tax unya naglisod ta sa atong kinabuhi unya ang mga recipients sa four piece kay hayahay lagi kay kinabuhi mag-shopping ra ka human mga order sa mga restaurant bagong mga gadget. Akong basahon ang part sa SONA sa Regarding four 4Ps. Mula nung nakaraang SONA, mahigit 420,000 pamilya na. 400,000? 420,000 pamilya na ang nakagraduate sa programa. Ibig sabihin, sa tulong ng 4Ps, mas gumanda na ang kanilang kalagayan at kakayang makipagsapalaran sa laban ng buhay. Sa katunayan, mahigit 4,000 graduates ng 4Ps ay nasa hanay na ngayon ng mga lisensyadong guro. At hindi lamang iyon, 35 sa mga top-notchers, 35 meaning 35, ng sari-sari mga board exams na dinaos nitong nakalipas na 2 taon ay nagmula sa mga pamilyang benepisyaryo ng 4Ps. Ilan sa kanila ay si Teacher Kane J.V. Cervantes ng Davao Oriental na kuha ang number 1 sa licensure examination for professional teachers. In fairness, nasa na-achievement ang 4Ps. It could be because sa imong giingon attorney, in fairness, sa Region 7 lang, kaya naman din na below. Grabe kay ang regulation. Implement, no? Oo. Gikuan jud siya maayo. So, na-interest ko aming gipost sa Inquirer no regarding fact-checking sa SONA sa Presidente Kabahin sa Walang Gutom 2027 program nga rollout no nga fully rolled ko no from the initial 2,300 households now all the way to 300,000 food poor households across the country by the end of the year. But the program will go on until we feed 1 million most food poor families by 2027. Incomplete daw no ang mao nga information kay while DSWD said that it already started the validation and registration for the program which will give the beneficiaries 3,000 worth of food credits kada buwan. The former DSWD chief pointed out that the government has to work to really address the problem. Unya katong giingon ni President Marcos regarding sa kadiwa nga nakapa-ubos ta sa presyo sa palay to 20 sa bugas to 29 kay mao man na ang presyo sa kadiwa. It's an issue of sustainability kay for every kilo daw sold at that rate the government loses 20 pesos. No, so how so it's mura og gaagas nga kanang expense pero walay gipakita nga unsaon nimo pagpabalik. So daghang mga incomplete nga mga data nga nahatag ang presidente nga iyahang just to paint no a rosy picture no kung unsa ang image sa iyahang 1 year kay since last year man na ato ang pag-ihap kay na siya laing State of the Nation previously. So ang ako aragid kay na-feel ba nato no ang iyahang gipang istorya sa pagkakaron, and that's why we're interested to know sa ato ang mga audience sa ato ang mga naminaw ug nagtan-aw kung na-feel ba pod nila ang giingon sa ato ang presidente nga medyo naka-recover na takaron. Ang highlight sa SONA kay gipa tangtang ng mga pogo. Yes, no? Grabing pakpak. Mura dito nga part kung ano, hugyaw yung mga tao dito. Na-reaction ato ang kaning mga actually, naamang in defense of Pogo nga mga lawmakers o kaning ang PAGCOR mismo, no? They are not for the abolition total nga prohibition sa mga Pogo kay earning man daw. So, sakto nang gikunong mga illegal nga mga activities ang angay tangtangon. Pero di naman kuno Pogo ang tawag ana karon. So Philippine Offshore Gaming Operations man na siya no mao nang Pogo. Kay legally they are not called Pogo atong tanawon ha. So kung moingon og Pogo ang presidente unsa iyang gi-prohibit na it does not exist. Wala nay Pogo. Dili siya Pogo na ay lain nga term nga mao nay nakapaligal no og diha ning sulod ning mga okay naman yung mga transactions o license man ni sila, and tanaw na to ha ang pangalan na sa Pogo kay dili gud na siya Pogo. So kung moingon ang presidente nga iyahan ng ipaban effective today mao bi ato iyahang giingon no nya nag-expect siya nga at the end of the year wala na gyud Pogo operations
ang mga implementers such as PAGCOR nga gato mga lawmakers no nga niingon nga di man sa siguro ni nga sakto nga move, niingon nga kanang unsa atong tangtangon at the end of the year nga wala man na siya, the entity is not existent. Mao na siya. Nangita ming duha ni Ryan kung sa pangalan. IGL. Gaming newly branded IGL scheme. So ang IGL means so no more Pogo, just IGL. Mao ni ang reaction sa mga tao sa pagkakaroon unya. Mao ning pangutana. Mao ba ni ang gipasabot sa presidente nganong wala na lang siya mo gamit sa term nga IGL atong tanawon hawa sinan acronym. Kay legal na ng mga IGL gyud. Yes. Grabe na kay nag-screening sad by PAGCOR. Internet gaming licenses ang kaning tawag ani nila. So kaning mga makita ninyo sa Facebook no nga mukalit lag pop up nga mga gaming casino maganin ako nagkipandagan kay suggestion og casino diri sa ako ang kanang kuan sa ako ang internet ako social media account no amot lang ano nga di man ta ko mo casino daghan kay kanang mga kuan kanang murag bingwit sa imuhang possible nga kung naakaw no musugal yug ka makuha. I think this refers to this unya mo ba niyang gipasabot sa na maglibog na sad ta unsa jud imong giingon mo na basig confident ang president may nga wala nay Pogo by the end of this year because in reality Pogo does not exist anymore. Wala na Pogo kay IGL naman sad ang bagong term. O basig sa sunod tuig ba mo report ang presidente nga success. No more Pogo. Wala na Pogo but in the first place wala man Pogo at the time na IGL na. Yeah, pwede ra bang pakpak sa mga tao at that time no pag ingon niya nga effective today no kanang ay order magkor ba to nga tangtangon no kanang dili na i-allow ang operation sa mga Pogo unya mo to ana ang mga tao unsa dayahang wala gi-allow. Okay, IGL na ang underlying ato Pogo out, IGL in. Yes, no? Ang laing ipakpakan sa mga tao is ang atin to, Best Philippine Sea. Hindi katang isip. Nga niingon ng presidente nga murag forever na gyud nang atoa pero mao lagi luoy kayo taon ato ang Coast Guard, ang ato ang mga kaning naa sa armed forces nga nagkigatubang dito no kay wa gitaw dag-anan in the kanang means no sa pagpangatake sa China against sa ato ang mga tao nga naa nag-assert no even our poor fishermen no nga kanang kuan nga kanang naningkamot in town pag panginabuhi ang lugar badlungon no sa Chinese nga Coast Guard asa ta dapita mo lugar bisag magsigit og istorya ba ang atin to no isog kayo ato ang mga kuan nato mga NGOs nga niadto gyud no kasi dito katong religious group religious groups na mga kalain-lain nga mga civilian no nga to support gyud ba pakita nga kanang kaya man ni nato i-assert pero we simply cannot no and mao ni ang kuan mao ni ang kanang pangutana ron sige ta og ingon nga ato ni pero bitaw asa ta dapita mo lugar sa pagkakaron nga grabe ka aggressive ang China vis-a-vis sa pag-claim no aning kaning nga portions disputed nga West Philippine Sea. Okay, so in a scale of 1 to 10 pila man mong gigrado based sa mga gipang report sa presidente and the reality in the ground? 5? At least pasar katong nga 50% actually barely holding on kay dapat ana 50% plus 1 murag quorum no majority. Majority ikaw unsa may muhang tanga asa man kadapita mo kuan ako ning bawsan asa dapita imong grado di naglibog mong kukudayon gud pag ingon lagi nga atong nanay man gipangbuhat para sa mga against baha no nga programs and then mao to pagkuan nga asa mo gid same kong question sa mga netizens nga asa man imong giingon Mr. President nga na mo gibuhat katong akong giingon ganina pila to mga 500 ka buok projects anti against baha ba no nga programs nga gibaha man jud maayo ang Manila mauna no so, ang pangutana no sa mga netizens nga unsay kuan kanang what gives no nga ningon ka nga daghan kag project pero gibaha ta just 2 days 2 to 3 days after 5,500 that's 5,500
flood control projects ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. And then, kanisang ingon siya, noong Enero, inilunsad natin ang kalinisan sa bagong Pilipinas kung saan pinakilos natin ang ating mga barangay upang maglinis sa kani-kanilang komunidad. Sa 5 buwan lamang, mahigit 40,000 tonelada ng basura ang nakolekta. Pero pag human sa baha dito sa Metro Manila, Grabe daghan ang ng basura. Dili ma-deny ang kadaghan sa basura. So that's really the irony no sa declarations ni President Marcos during his SONA unya sa karon nga unsa gyud aktual nga panghitabo. So para nako ang bagyong Karina nagpakita sa tinuod nga state of the nation. We cannot cope. We haven't coped. Gito yun siya. Nga nung niabot sa yun siya 2 days after the SONA. Ngayon si Mother Earth siya, buot-buot ka daw, mugna ka daw na yung gipangyayo. Buhay mong baba ng mga 5,500 proyekto. Well, I'll show you the real picture. So that's it. We saw. And ang ato ang mga netizens actually murag magdili ganahan mo comment. Murag ano sila no comment. Dili ka sila gan mo istorya. Siguro na shock pa sila sa mga declarations sa to ang presidente panahon sa SONA. Kaya Kasi ako mga 31 million na siya. Ang mga 31 million na sila. Di sila mo comment because contrasting man, conflicting man ang gisulti sa president og sa unsa G na hitabo in the field. Like, kaming poverty was reduced to like 15.5%. The lowest even since pandemic, no? So, ang ganahan akong pangutanon ang mga tao mismo kung feel ba ninyo na ahon na mo sa kahirapan, no, sa kalisod, sa poverty. Katong 31 million nga mga kanang namuto niya, nga ingon lang nato 10% ato perting datua. So naatay mga pila 10% is mga 3 million no of the 3.1 million mga 27 million. So mga 27 o ingat to ang mga 27 million naka-feel ba mo nga wala na mo mahimong pobre, dili na mo pobre. O it's for you to think about maayo na ba inyong kahimtang karon, and it's for you to judge. It's not for me to say. Yes. So, wala ni reacting ha. Wala ni react, speechless ang wala mga kay sila, tao. dili kay sila interesado kay murag kailamos mo taan ni. Kailamos mo taan ni, dili na magsama-samba ani. Murag apil ta sa nakaingon ani bayat yun. 2 years after. No comment. So, arita, kanita sa atong next kay init sa kay siya, but we will not talk about the kuan good siya. What happened there because murag ngayon nagpasilo and all that. Let's talk about the after magod sa incident attorney ang nahitabo man na maglibog matud pa ang mga tao nga unsaon ti ka pagtawag nga laki mangyud ka. So nay niingon nga depende ra na kung unsa ang pag-present sa individual nimo imong gikaatubang no. So kung nagbinabay siya, common sense would dictate na babay siya pamati, ma'am, imong itawag niya. Oo. So, kung nilaki siya appearance, din mag-sir ka niya. That's why we have this question now, because mo na siya. Naman niingon nga netizen, na common sense naman na. No? Common sense naman na. Kung tanaw ni mo babae, di babae. Kung lalaki, di sir, kung kanang babae, ma'am, no? So, imohang mo na imo ang itawag na inana. So, ako po naguna ko, itawsad no, common sense bagid ka ha. Ni ang pag-refer to a transgendered persons, to transgendered people, to kung unsay appearance nila, maoy imuhang i-address, no? Sa kay imuhang position is? Yes, that's common sense. Because for me, like ako ha, experience yun ako. I-sir yun ka definitely. Mag-sir sila because lucky man siya appearance. Like, muna siya imong ilhanan. Lagi ako, amon nga na akong stand nga, kung sa imong tanaw, kung ang imong kaatubang trans, syempre, nagbinabay yun siya, tasyag buhok. Kung to the make-up, nag-dress yun siya, and all that. Usahay, mag-high heel siya. O, babay-babay yun siya, naka-shoulder bag and all. So, mag-ma'am yun kaniya. O, and then kung ako, imong kaatubang, mubukog-buhok, wala ko nag-dress, inani, mag-polo ko and all, lucky ko, sir, yun ko. But then, I have an experience din sa Punta Tiangge. Nakapalitanan din sa una. Katuluran ako siya gipalitan. Kaya pag ika-4 pagka-third na akong palit, mag-yads naman siya nako. Feeling close. Which is, dili ko ganahan. Ako siya giingnan lang. Ko nga,
tawag ako sa kungan, mark akong name. So pag mark na ako, ayo paliads. O nya, nikatawa raman siya, pero di siya sold out ba nga akong giingon nga ayo pag yads na ako, pag mark na ako kay mo man ako ngan, kay di ko ganana nang yads ana. Nikatawa raman siya, so wala na ko ni balik og palit niya, kun di ako mo palit ng balik. And all that because nadyo mga bayot no na kanang like kani, like ako, di ko ganahan nga magmamamang ka na ko, di ba siya kumamog appearance. Klaro na nga dili ma'am. Pero para nako right no, dili siya common sense kay the issue manggod sa gender no identity and all kanang kuan manggod siya very fluid as of the moment niya. Daghang tao ang dili pa good informed and even among LGBTQAI++ community dili pa man gani unified on how you should be addressed no unsaon pagtawag no unsay proper nga pronouns para sa kung asa ka mo belong. So daghan og confused yun as of the moment and you know common sense is not very common. Pero kani nga issue is something nga kinahanglan pa gani na educate ang kadaghanan sa mga tao. Ako mismo maglibog man pug ko kanang although I give lectures on gender sensitivity ug sa ka-gender sensitive na ko I know nga dili siya kanang automatic nga unsa imong itawag niya kung unsa iyang appearance kay once actually naka-appreciate ko sa usa ka hotel diri sa Cebu kay ang staff was referring klaro kay siya nga trans woman siya and the hotel staff was referring to him as sir. So nangutana gyud ko niya kanang nganong ga sir ka nga klaro man kay siya girl kay siya sa impananaw and ang giingon sa management sa ilaha kay we were taught ma'am not to assume the position based sa kuan we really ask we ask them first unsay ganahan nga pag-address and kadto siya daw pag kuan niya pag check-in niya sa kadto nga hotel they really asked him no kung how he would like to be referred to niya ingon man siya nga sir lang yeah, girl kay siya mas girl pa siya tan-awon kay nako no so in that sense siguro dili siya pwede ingon nga common sense knowing nga naay mga bayot nga ganahan sila tawgon og bayot pero naa po I know daghang kang bayot di ganahan ana niya depende po sa level of relationship ninyo niya depende pa gyud na sa tono no so I know moingon ra just call us by our name kung you are confused pero it would seem to say nga dili gid siya common dili gid siya in ana ka common ang sense in this way mao na siguro nga we really need to educate more sa mga tao kay di man siya understood pa in full ang kaninga concept. Daghan pa gyud kaayo nga mga tao ang wala ka sabot siguro sa issue ni Jude mo ni ang kanang ato ang topic man no. Both of Ryan and I know Jude has so ang ato is unsa makatunan nato atong situation. Probably Jude thinks nga it's common sense. In the same way nga you think it is no nga kaklaro nako no kagwapan nako nganong imam ko nimo pero basin gid pud ang staff confused pud siya and not in a measure of disrespect ang engage nako sa respect kay ning tawag siya nimo ma'am or sir wa kay nagyot unsay ganahan nimo nga order yot wa ka ingon ana so in a sense siguro we need to educate more unsa ning issue sa SOGI unsa ang issue sa LGBT QAI++. Mo nang naay plus ang LGBT kaysa una, LGBT raman na no. Lesbian, gay, bi, trans, and then napanay A ang A and then napanay I, then plus tungod sa ka-fluid sa concept mo. Daghan pa gyud kay confused nga mga persons ron and sometimes they really don't mean disrespect when they call you in a certain way unless mo na ang need to educate is do not assume by what you see sa tao. Pero kato imo nga attorney isolated to siya because sila nangutana man gyud sila. But this is kaning ato ang situation nga first encounter gyud na nimo. Mo pagkakita nimo ana, wala ka nangutana based ra gyud kung unsa imong nakita. So magmam ka for me kung girl good siya din hag appearance so magmam ka it is only when that person would correct you nga no please don't call me ma'am call me kuan nana sige kuan pero in general sa first encounter ang for me saktong buhaton para dili mo maglibog is
to address her by appearance. And then kumingon na siya nga, nurse correction, that's when you, kung masuko siya, you can man argue nga, because babae man gyud ka sa kong tanaw. Or you don't argue at all. Bingo radyo kag, ay sorry. Or sorry. Or sorry, sir, no? And siguro, supposedly, nahuman na ang istorya. Hindi ko man, no? So, kana para lang yun nako po. Siguro, because I always, naagin sa kung una-una to nga convo with one of the staff, nga kanang bisag, actually, klaro na ako nga bayot siya. Once, kaning mahilig na tagtanong plantita man ta usahay, diha sa SM, unya, ang nagbantay kay actually gay. Unya, klaro jud kay siya nga gay ha, nya ana jud kay siya, and nag-explain siya nako bahin sa mga tanom. Unya ako kay magdung or die man ko usually kanang to feeling close ta sa mga kanang kuan po sa mga sellers no nga kanang before ko naka-utter na nangutan ako kanang how do you want to be addressed, dung or die? Siya lamang ganahan kay pinangutan ka kanang dung lang niya. Okay, sige dong. At least, nakasirabot ming duha, no, me with the, kanang ning kamot na dili ta ma-offensive kay usahay, the way we call would be offensive for some. So, kanang, I make it a point na makapangutan ako if I have the chance. Pero kani siya kay, ako, dili gyud ko, layo ra gyud ko sa kuan nga masayop ko, pag, ma-controversial ko ano mga address, because I call people like strangers, friend. My friend. Like, mga tindera, my friend, tagpila man ni. My friend, conductor, my friend, pilay-piliti, and all that. That's very safe. So, inaana lang yung buhaton kung maglibog mo my friend, pero kung sa negosyo manggod siya, like, restaurant, kasi feeling di ka close. pwede po ingon ka kanin, mo ingon yan, di na friend. Di, mauna siya, para na ako, no, kung unsa ang mubalik ko actually sa management at kung unsay dapat himuon nga policy kay moving forward naman ta actually si Jude nangayo na og apology no nya wala man gyud ni issue statement in town ang guard pero I would appreciate if ang waiter but I would really appreciate kung ang management kanang would somehow no kanang step up sad siguro sa ilahang gender sensitivity kay unsa di ay tuod ang ilahang angay i-orient morning natay na nga question unsaon pud bitaw nimo tuod og orient sa imong staff when confronted with such kay mga frontliners man ni ang waiters no mga kanang food servers nato no unsaon nila og tawag tinuod kung makakita sila apparently usahay actually dili apparent no bisag kay baluka nga kanang porma siyang babae pero lalaki magud imong atong panan-aw niya kay brusko, human gabungot-bungot. Nakoy kaila no si Je, hi Je. Si Je usa na mo ka coordinator sa CLB sa una kay she dresses like a woman, taas iyang buhok. Tanaw nimo siya bahit gid siya, pero na siya bungot. Unsaon ka nimo address si Je kung mauna nga babae siya nga bunguton. So it's really motong kung mobalik ta sa atong question di man ka maka-common sense, anak, kung anong bunguton siya, kabayot. So, ako siyang iser, pero babae man siya, nakadress man siya. So, tungod ka sa ka-fluid yun sa concepts mo, nang daghan-dagig plus anang LGBTQAI kay dili pa gud siya inanak ka fix, no? It's an idea in progress yet to be accepted by many, no? Kanang daghan pa gyud tao gani dili pa kasabot. And ako I'm disheartened by the katong sa issue nga grabe ang homophobic na mga remarks because of that no kana makita nimo kung how society kanang wa pa gyud madawat no daghan pa gyud og mo make use sa issue to bash the LGBTQAI community although naman po ng mga members LGBT nga kanang kuan pod no nagpakita po sa ilahang mga positions regarding that. Pero yeah, it's ang whole issue is really have to be understood. I think manggod katong knowing Jude ha, wala kami nagka-istorya but we're friends. Okay, daghan kami mga bonding sessions sa una, but never kami nag-istorya Jude about what really happened. But ang akong tanaw manggod ato, katong sir was okay na to siya. Murag sa iyang stature ba, sa iyang ka-bright and all that, kanang sa iyang wisdom, wala adyo niyang kuan sir. Murag daklit ato siya nga okay, but then at the same time manggod kay friend niya ang tag-iya and at the same time kay advocate sad siya kay part siya sa ni drop sa
katong kaning sa ordinance sa city, Cebu City and all that. So murag na sa tawag na kanit ratana na okay, this is the opportunity. This is the opportunity now to correct you because I'm friends with the kuan with the management. At the same time, this is also my advocacy. So murag nag-match ang moment ba. So mao to nga murag nilungtad sila 2 hours for me lang ha. So ang ako yung tanong ko nga gamay ra kay na kung sir ra gyud ang kuan murag niabot na gyud siya sa education nga part. Murag ang nakalagutan magud sa mga tao was the statement na 2 hours siya nga nagtindog. Yes. Kaya gi-educate siya. Katugoy mo nakapakuan pero ingos jud na di man wa man ko niingon nga pagtindog dito murag decision. Murag makaingon na ta nga reportedly decision of the waiter kay mo lagi wala man sa gud ni issued statement ang waiter but ang ako yung stand ato nga I think si Jude is wala siya na apektuhan Jude wa jud siya nasuko kay mura ba gyud na ang murag ang issue jud sa mga tao like sa mga netizens nga nasuko siya nga gi-sir siya nya lucky man kay kagnaw and all that but feeling yun ako na katong sir was just part of it no was just part of it good to na okay na tong Jude sa iyang ka-bright o sa iyang ka-experience na sa una and then masabya na siya kay isa sa biologist grabe ba na siyang experience sa mga tao in the sa term laylayan ng lipunan also maka-driver na siya maka-match na siya sa mga tao makasabay na siya ba so ako yung tanong ato ni abot to siya sa education part and then ang murag ang sayo lang siguro ato mo atong imo masaging dipatindog jud nga ang murag ang nakakita man god ang feeling nila nga na humiliate ang waiter because nagtindog siya niya daghang mag-agi-agi na siguro makadungog kung silang gipanulti but mora na ko to break sa mayon nga maybe because wala gyud dito and then wala gyud si ni issue sa statement ang waiter but ako gibase na ko sa kuan kung unsa to ang post wala ko ni react actually sa social media pero gagatan-aw ko sa mga post and then I also read the apology na Jude ang klaro dito kay gitawag siya sir unya ganahan siya i-correct iyahang istorya ang waiter directly no for 2 hours iyahang gilecturan and then after that na nakakita maka-realize 2 hours naman ni wa pag yun siya unya human na iyang gi-post ang katong nag-post so, wala to issue kung wala naka-post pero on one hand we are thankful nga na-raise to kay kani naka-discuss tag ingon ani unsaon bitaw pud og address pero if I were in Jude's position, kaila man dai nako ang taga-restaurant, dili nako pabarugon ang kuan. Dili nako inatuon og istorya. I would address directly sa management kay siguro mas kaya paminaw no kanang igingon sa customer nga asa mo manager dong kay I usually ask that kung na ako'y problema directly kay akong feeling dako ra kayo kana bang physically og sa imong stature unya mo daginot ka o waiter mo matay actually gikasukan sa mga tao no nga waiter raman na siya nganong inanaon nimo 2 hours unya pwede ra man gyud nga i-directly address ngadto sa management that's why ibalik nako sa pangutan na para ang management kung ganahan mo lecture si Jude sa management nga ingon nga i-train ni ato ang staff nga how to address people like me, no, nga klaro kaayo nga di jud ko sir, ma'am ko, to properly kanang deal with the customers kay this will not be the first time, there will be the next, and there will be the next, unya, what if, inana or worse pa og reaction kaysa ako, so it should be a learning experience for everyone, not only for the waiter. So, siguro, ingon naman si Jude nga, he could have acted with more kindness at that time, no? Choice to niya ni Barog, pero pwede naman siya palingkuro ni Jude or wala lang dito mo abot. Because they were waiting for the management, for the owner. Pero, I don't know. Just the same, anong management. Mubalik actually ko sa management, no, nga kanang unsay mahitabo na after ato, unsay action after ato, and siguro more gender sensitivity if we were to learn from it, no, nga kanang ganahan pa mo saka na ang discussion from the actuations ni Jude towards the waiter, towards unsay ganahan i-drive at ni Jude at that time nga probably nasayop siya in a way on to handle it. Pero let's move on. I think she had the right thing in mind, but the handling
along the way mo nasayop siya. And, well, admittedly, nasayop yun siya mismo because nag-sorry man siya. And she realized na, murag isayop sa Chico Ato, murag kuan kay ka. It should have acted with kindness. Yeah, pwede ra good learning experience siya ni Jude unya kanang I would not take it against the waiter nga nasayop siya. Siguro ari na lang gid siguro sa management nga let's orient our staff and unsaon na tong sabot sa mga ingon ani nga concepts kay grabe ka fluid wa pa gyud ta nagkahiusa bitaw sa mga issues regarding Soji. Which I think mo na mahitabo after there. Nga murag mag-orientation na ang the restaurant and the crew there. Murag mo na mahitabo, murag part na sa katong statement ni Jude. It should be for siguro for the city council kung ganahan pa nga mo elevate pa yun ang discussion diri Cebu City ang coverage, we could actually pass an ordinance regarding orientation for employees, no, kanang part sa ilahang siguro pagsugod sa trabaho is naa sila mga orientation regarding in the same way kami nag-advocate mi og mga child protection policy, so we could also have gender, women, children nga orientation kay kami child protection policy how establishments, how hotels, no, kay mao man ni ato ang gina connect with right now, how employers, no, should handle child protection issues. So kanipod siguro kung ganahan tagyo na tayo makatunan regarding aning issue ni Jude and the waiter and actually ang Cebu City kay nagi-ordinance mo to ang gisgutan ni Jude. Pero and part of it, no, so it's a Soji or dili na siya Soji siguro gender nga ordinance pero right now we are advocating nga mahimong part sa mga orientation yun ang mga ingon ani nga klase nga lectures siguro in the process kay di man gyud ta mag-expect nga makatunda yun ang mga tao, no, kay basin og tag-as na kay tag expectation sa usa nga mao na noy reason nga nung dali ra ta masuko sa usag-usa is that kanang let's take it ba nga kanang part ni sa ato ang growth, no, and part ni sa ato ang paglambo sa pagsabot sa LGBTQIA anti-discrimination ordinance. Yes, anti-discrimination. This is from Sunstar, ng Attorney Pachico Chares nga call it. Last August 19, 2022, Cebu City Mayor Mike Rama signed an ordinance that recognizes members of the lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer community, punishes acts of discrimination of persons because of sexual orientation and gender identity expression and equality, and creates a council called SPEC that will protect them. I think murag na siya ordinance in place, ang kinahanglan good is murag information campaign and education good na. Yes, and kanang we with can this have that if appeal na gyud sa upon employment mapahibaw na to ato ang mga empleyado, no, nga natay ingon ana nga policy, especially good kani they are directly dealing with customers, no, and daily and hourly, no, you deal and kanang I'm sure nga na-highlight ni siya kay nag-post, which is on one hand good, no, kay naistoryahan na to ang issue. The message is out there. Yes, on the other hand, bad for Jude, no, pero siguro ang mas dako nga picture atong tan-awon later on nga ang ato ang to be more inclusive, no, to be more understanding of others. Before we go, we have a reaction. Ingon si Vince, abi katalan dapat itulo sa school ang difference sa gender o sex. Pag masabtan sa mga tao nga ang gender is a personal sense of one's gender identity or expression, dili na mahimo nga isyu nga tawgon og ma'am ang trans woman or sir ang trans man, pero dili sayon ang pag-edukar mo na challenge kay personal sense of own's identity and expression man siya, angay siyang respetuhon kay katungod sa tao. And then si Ate Juday guwapa, ingon sa Ate Juday, when someone presents oneself looking or garbed as a woman, it would be best to address as ma'am, and that is what you call respect. But there are a lot who are at a quandary on how to properly address, as common sense is not really common. How to react with it, though, is another issue. Do not use your gender sensitivity advocacy and retaliation the perceived offense. Education would have to have its own proper forum, proper timing, and the right venue. Acceptance and tolerance, well, it has been a struggle, but we are slowly
getting there. For me, ingon si Eric Kibido Kinyanola, for me, not common sense, but a common courtesy addressed appropriately and accordingly as to how feminine she looks. Okay. So ang iyaha is agree siya nga based on the looks you address accordingly. So kung feminine siya tan-aon, you kanang address as ma'am, kung masculine you address as sir. Katong akong giingon nga si among kauban sa office nga si Je nga girl siya tan-aon tas buhok pero naay bungot, na confused jud ka. It's for So the you ask. it's for the individual to correct you, pero kung ikaw, ako ba, like kung sa negosyo ko, dili mo gud kinahanglan siya correctly legal siya din na, or politically correct na, and all that. So, kung sa mga appearance mo na, tawag siya based on her appearance, and kung mo reklamo siya, then that's it. You say sorry. So, Imong tanong niya mo. Inireklamo lang siguro, ay lapod siguro kasuko. Akong tanong mo, babae man si siya Jude, ka. mabaya ko na siya nasuko. Kam lang ko no kay siya nag-lecture. Actually, mo lagi akong tanaw ato murag nakuha na dito siya. There were sayop along the way, but mo na moving on naman ta. Let's Ano na sa learn. learning. Magkat-on na ta. What do we get from that for the benefit of Ang everybody? ako agad kay do not assume. Okay. But before we say bye-bye, let us say thank you sa PAL, na Archbishop ko si Palma, ni Nanay Diana Limchuan, ni Tatay Donong Limchuan, ni Robert. Si Inday, si Matmat, si Joanne, si Brian, o si Ferdy, wa sila yung mga apelido karon. And hello there, Gretchen Lim C. Nga babay sa kanyang pamati, ang babay sa na. And to Carl De La Torre. Wala tayo panahon, magkita tag balik. Sunod sa Badupuhon, din hilang sa iyong paborito na kasaw, matag panihapon. Saire!